I hope that this serves as a lesson to all future administrators of in government, of all government workers who have anything to do with this. Pakinggan po natin ito mga kaibigan, kasi parang hindi naman minention pero parang harap-harapan na pinagalitan ni Marcos yung pinsan niya eh. Itong mayor ng ng Leyte, ng Tacloban, kapatid to ni Martin Romualdez. Pakinggan natin. The retrofit cost us 1.1 billion pesos. That is money that we could have saved if proper maintenance was carried out on San Juanico. We would not have to do any of this kung yung every 3 years ini-inspection, inaayos, wala tayong gagastusin na kahit na ano, yun lang, MOE lang yun. That's the MOE of DPWH. Nakasama dyan. Kasama yan sa MOE ng DPWH. Kung saan napunta, hindi na nag-inspeksyon, kaya tayo nagkaganto. Sana naman, itong experience natin na ito, matuto na tayo na napaka-importante na tayo ay continuing maintenance. Ngayon, tinanong ko sa ating mga engineer, kung tama ang ating pag-maintain, kung tama ang ating pag-ayos, meron ba tayong magkakaroon ba tayo ng malaking retrofit in so many years? Ika nila, basta't maayos ang maintenance, hindi na tayo kailangan mag-retrofit. Siguro mag-repaving o ganyan, pero madaling trabaho lang yan. Pero hindi na natin kailangan gawin ito ulit. Basta't maayos ang tuloy-tuloy, constant and regular maintenance ang gagawin. That is what's the most important lesson I think that we should all learn from this. Well, oo nga naman. Ano bang ginagawa ng mga Romualdez dyan? No? Kasi si Martin Romualdez, speaker siya eh, di ba? He could have requested a budget for maintenance there. No, bakit inantay pa talaga na masira? No? Alam naman nila na diyan nakasalalay din ang ekonomiya nila. No? Bakit inantay na masira? Kasi kung if they just maintained it properly, no, hindi naman yan 1.1 billion pesos, men, napakalaking pera niyan. Ilang classrooms na mapapagawa niyan. 'Di ba? Pero nakakatawa lang dito kasi parang harap-harapang pinagalitan ni Marcos yung pinsan niya, 'di ba? Ito si Mayor Romualdez. Kapatid to ni Martin Romualdez eh. No, kapatid niya to. No, ewan ko kung sino bang mas matanda sa kanilang dalawa, pero parang harap-harapan eh, napaka-awkward. No. Then alam nyo ba, yung mga kilala kong driver ng JNT nung nagdi-deliver from Luzon to Mindanao, diyan kasi sila dumadaan eh. Napakapangit ng daan diyan, men, napakapangit. Lubak-lubak, no? Given na yan ay daanan, no? Parang supply chain eh, no? Ng mga goods ng land travel from Luzon to Mindanao. Diyan dumadaan eh. No? Pero bakit pinabayaan? No? So 1.1 billion na hindi ko lang alam, baka may kickback na naman yan, 'di ba? OG din to. OG din to si nakaka-OG din ito si Marcos eh. Harap-harapan ba namang hindi naman binanggit, pero parang kulang lang banggitin yung pangalan ni Mayor Romualdez eh. Bakit pinabayaan dyan eh, di ba? No, dyan mo makikita na ewan ko ba dito sa mga taga-Tacloban, parang hindi nila nakikita ang deprivation, no? Deprived sila eh sa serbisyo. Alam nyo ba ang Southern Leyte o yung Leyte isa sa pinakamahirap dyan sa Visayas. Grabe.